Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, ibabahagi ko ang kakaibang karanasan ni Liza at Dante sa kanilang bagong apartment sa lungsod. Isang pinto na tila may sariling isip, mga aninong nagmamasid, at mga nilalang na nagdudulot ng matinding takot. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng pinto ng kababalaghan? Samahan niyo ako at alamin natin ang buong kwento. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Liza at gusto ko pong pasalamatan kayo sa paglalaan ng oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira kami ni Dante ngayon dito sa lungsod. Galing kami sa probinsya ng Batangas pero napadpad kami dito dahil sa trabaho niya. Bagong kasal kami at excited sa bagong simula, kaya kahit luma na ang apartment na nakuha namin, hindi namin ito alintana. Ang mahalaga ay magkasama kami at may matutuluyan. Sa unang gabi pa lang, habang nakahiga kami ni Dante, narinig ko ang kaluskos ng pinto. Para bang may gustong pumasok. Pinilit kong huwag pansinin ito at iniisip na baka dahil lang sa luma ang apartment. Dante, narinig mo ba yon? Tanong ko sa kanya habang nakapikit siya. Ano, baka hangin lang yan, sagot niya na may bahid ng biro. Napabuntong hininga ako at sinubukang baliwalain ang narinig. Pero hindi ko maalis ang pakiramdam ng takot at kaba na dulot ng misteryosong kaluskos. Isang umaga habang nag-aalmusal kami ni Dante, napansin ko na ang pinto sa sala ay bahagyang nakabukas. Wala namang tao sa paligid na maaaring nagbukas nito. Minsan, bigla na lang itong bumubukas at nagsasara kahit walang tao sa paligid. Sinubukan kong i-record ang pinto gamit ang cellphone ko pero kapag pinapanood ko na ang video, wala akong makitang kakaiba. Para bang normal lang ang lahat. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, nakita ko sa gilid ng aking mata ang isang maputlang mukha na walang katangian. Nang subukan kong tingnan ito ng mabuti, bigla na lang itong nawala. Dante, nakita ko na naman yung mukha. Gising ko sa kanya. Baka naman nananaginip ka lang, Liza. Huwag kang mag-alala, sagot niya na tila hindi naniniwala. Sa mga sandaling iyon, nagsimula akong magduda sa aking sariling katinuan. Isang araw kinailangan ni Dante na dumalo sa isang komperensya sa ibang bayan. Naiwan akong mag-isa sa apartment. Habang nag-iisa, sinubukan kong maghanap ng mga impormasyon tungkol sa kasaysayan ng apartment. Nakahanap ako ng mga lumang artikulo tungkol sa mga misteryosong pagkawala ng mga dating nakatira dito. Sa gabing iyon, mas lalo pang lumala ang mga kakaibang pangyayari sa pinto. Ang kaluskos ay mas malakas at mas madalas. Sinubukan kong i-block ang pinto gamit ang mga mabibigat na bagay. Pero kahit anong gawin ko, bumubukas pa rin ito ng kusa. Hindi na ito normal, bulong ko sa sarili ko. Nagpasya akong maglagay ng mga kamera sa paligid ng apartment upang malaman ang katotohanan. Sa mga video na nakuha ko, nakita ko ang isang anino na nagbubukas ng pinto at iba pang mga nilalang na nakapaligid sa aming kama. Ang mga nilalang na ito ay may mga mukhang natutunaw sa sakit. Sa huli, lumitaw ang isang puti at mahabang nilalang na walang maliwanag na katangian. Ang nilalang na ito ay nagdulot ng pag-iyak at paglaho ng ibang mga nilalang bago ito lumapit sa akin. Biglang naputol ang video at nagdulot ito ng matinding takot sa akin. Kinabukasan, nagising ako na natatakpan ng dugo at may bakas ng kagat sa aking tagiliran. Wala akong maalala kung paano ako nasaktan. Sinubukan kong alalahanin ang mga nangyari kagabi pero parang may puwersang nagpipigil sa akin. Habang sinusubukan kong intindihin ang nangyari, muli kong narinig ang kaluskos ng pinto. Ang tunog na ito ay nagpapahiwatig ng presensya ng mga nilalang na nakita ko sa video. Sino kayo? Ano ang kailangan niyo sa akin? Sigaw ko sa kawalan ngunit walang sumagot. Ang takot at kaba ay bumalot sa akin. Tumakbo ako papunta sa banyo upang tingnan ang aking mga sugat. Nakita ko ang mga bakas ng kagat na hindi gawa ng tao.
Habang tinitingnan ko ang salamin, napansin ko ang mga anino sa likod ko. Bigla akong napalingon, pero wala naman akong nakita. Bumalik ako sa sala at sinubukang magdasal, umaasa na sana'y mawala ang mga nilalang na ito. Ngunit tila mas lumalakas pa ang kanilang presensya. Dante, kailangan mo nang umuwi. Bulong ko sa telepono habang nanginginig ang boses ko. May nangyari sa akin, hindi ko na kaya. Habang hinihintay ko si Dante, naramdaman ko ang presensya ng mga nilalang. Pinapanood nila ako, nag-aabang ng susunod na mangyayari. Pagbalik ni Dante mula sa komperensya, natagpuan niya ako sa isang hindi maipaliwanag na kalagayan. Ang aking katawan ay puno ng sugat at bakas ng dugo. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Liza, anong nangyari sa'yo? Tanong niya habang yakap-yakap ako. Ramdam ko ang kanyang takot at pag-aalala. Hindi ko alam, Dante. Kailangan nating umalis dito. Sagot ko habang umiiyak. Ang takot at kaba ay bumalot sa akin at alam kong hindi na kami maaaring manatili sa lugar na yon. Agad naming napagdesisyonan na lisanin ang apartment at humingi ng tulong. Tumawag kami ng mga kaibigan at pamilya upang maghanap ng pansamantalang matutuluyan. Naging mabilis ang aming pag-alis, dala ang kaunting gamit at ang walang katapusang takot sa mga nangyari. Pero kahit na nakalayo na kami sa lugar, ang mga kaganapan ay nanatiling isang misteryo. Hindi namin maipaliwanag kung ano ang tunay na nangyari sa apartment na iyon. Parang isang masamang panaginip na hindi ko matakasan. Lumipat na kami sa ibang lugar, ngunit ang karanasan ko ay hindi natapos doon. Sa aking mga panaginip, patuloy akong binabagabag ng kaluskos ng pinto. Naririnig ko pa rin ang mga kaluskos at nararamdaman ang presensya ng mga nilalang na nakita ko sa video. Hindi malinaw kung ang mga nilalang ay sumunod sa amin o kung ang karanasan ay nag-iwan ng permanenteng marka sa aking isipan. Ang misteryo ng pinto at ang mga nilalang na nakapaligid dito ay nanatiling isang palaisipan na hindi namin kayang lutasin. Ang takot ay naging bahagi na ng aking buhay, isang anino na hindi ko matakasan. Mga kaibigan, ng kwento ni Liza at Dante ay nagpapaalala sa atin na may mga misteryo sa mundo na hindi basta-basta masusumpungan. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, baka ang pinto sa inyong bahay ay may sariling kwento rin. Paalam at ingat.